Muntikan nang madali yung isa nating kabir, no? Muntikan na siyang madali. So ayan, kawawang kawawa yung likod niya. Ito, papakita ko sa inyo, no? Ito siya. Ito siya, oh. Ayan. Ayan, nakikita nyo ba? Ito yung likod niya. Ayan. Grabe, sugat na sugat. Ayan, oh. Nilagyan ko ng gamot. Oh, halos parang hindi siya makalakad talaga. Ayan siya, oh. Ayan, namimilay pa. Sobrang na-murder, no? So, sayang. Babae pa naman, no? Kaya pipilitin natin siyang buhayin. And then, ayan nga pala, no? Kung mapapansin nyo, ito yung dito nakalagay yung mga kulungan natin before, no? Ayan, kung mapapansin nyo, binago natin ang setup. So ni-refresh lang natin ng konti, no, mga ka-wonder, no? So ayan, lipat natin doon. Ayan, ayan, nakikita nyo, nandun na sila. Medyo malayo na dito sa area na to, no, kung saan sila dating nakalagay. Ayan, and then dito, ito naman yung mga first batch natin ng mga upgraded native dito. Kung napanood yung mga video natin, ayan, nabenta na natin 20 pieces yon, mga ka-wonder, no? So nabenta ulit natin. Ayan, kaya wala na sila rito. And then dito naman ho, dito po nakalagay yung mga kabir natin. Ayan. At kung mapapansin nyo, dadalawa na lang ho sila dito. Gawa nung pinaghiwa-hiwalay ko na sila dahil nga yung nangyari dun sa isa, mga ka-wonder, no? So kawawa, buti na lang naagapan ko pa, no? So ayun na yung nangyayari, mga ka-wonder, kapag nasisikipan na sila dito sa kulungan. Yan, nag-uumpisa sila sa pagtutukaan ng mga feather picking. Yan, yung nagtutukaan ng balahibo. Tapos pagka dumugo, ayan, syempre mga manok, mas attractive sila sa pula. Kaya habang may nakikita silang pula, mga ka-wonder, yan, tutuka-tukain na nila yan hanggang sa, yan, magkano sugat-sugat na yung mga kasamahan nila. So ito yung nanunuka na isa, tapos yung iba nandun, hiniwalay ko na, pinaghiwa-hiwalay ko na sila. Yung natira dito, dalawang rooster na lang. Ayan, dalawa na lang sila dyan. Alright, so ayan, dito naman yung mga, ayan, yung kabir natin before. Pero yung isang native natin doon, in-upgrade natin sa kabir. So ayan, naglilimlim siya rito. Ayan, kung mapapansin nyo, mga ka-wonder, ito siya. Ayan, naglilimlim yan. So ayan, yung kabir na, yung tatay ng mga magiging sisil niya, no? Alright, so ito naman yung second batch natin ng mga kabir. Ayan, ayan, gaganda nila, oh. Nasa 2, 4, 6, 7 pieces sila. 7 heads sila. And duda ko, ito po ay lalaki, yung isa. Ayan, mukhang mas maganda rito sa batch na to, mas maraming babae. Kasi yun lang yung nakikita kong lalaki, yun. Ayan. And the rest, parang magiging babae talaga sila. Alright, mas maganda, mas maraming babae, mas better, no? Kasi kailangan nating magparami. Right, so dito, ito, nagamit na naman natin yung bakanting kulungan natin dito. Ayan na ating kabir. Tapos ayun yung partner niya, no? Then yun, ito upgraded native natin to, pero malaki, no? Tingnan nyo, kita nyo yung bulas niya, napakalaki. Ayan, ang ganda. Ano kaya magiging anak nila? Tignan nyo naman yung ano natin, no? Kabir natin, no? Ang angas, ang ganda ng tindig, napakalaki at napakalapad. Nasa 6 kilos yan, no, mga ka-wonder. So sobrang bigat. Ayan, medyo dinadiet ko na siya kasi kawawa yung mga inahin. Alright, tapos ayan, ayan na. Ito dito, ayan, ito yung mga week old natin ng mga kabir. Dami nating kabir. Ayan, oh. Nasa 2, 4, 6, 7 heads din sila. Tapos ayan, mga native na yung kasama nila dyan. Alright, ayan, ang lulusog nila, oh. Liliksi at ang sisigla. Ayan, ayan. Tapos dito, ito pinapisahan natin sa native, no, mga ka-wonder. Ayan, nakikita nyo ba? Ayun, may tatlo siyang sisiw ng kabir. Ayun, ayan, tatlong sisiw ng kabir meron siya doon. Nasa 2 days old pa lang din sila. Kakababa ko lang sila nila kahapon. So out of 5 eggs, tatlo lang yung nagpisa.
Alright. So ito naman yung ating mga, ayan, gaganda na nung hena. Nasa 3 months old, no? Nasa 3 months old pa lang po sila, pero ganyan sila kalalaki. Oh, gaganda. Ayan, tapos may isang Brahma, yun. Yung nag-isa nating hen na Brahma. Ayan. Tapos ito, babae at lalaki to. Ayan. Alright, ang gaganda. Ayan, mga future breeder natin. And then dito, meron din tayo dito isang kabir, and then dalawang Brahma. Ito yung isa nating kabir. So lalaki yan. Ayan, kitang-kita na yung palong, napakalaki na. Alright, so ito naman yung mga Brahma natin. Ayan, buff color na Brahma, tsaka ito, light color. So ito nga, ayun nga, yung isa nating kabir na hen. Sayang, oh, hen pa naman. Sana makarecover. Right, so ayan. Then tuloy tayo. Dito tayo, proceed tayo dito sa isang kulungan. So ito naman yung mga kabir pa rin natin. Eh, dami nating kabir, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Nasa 1, 2, 3, 4. Meron tayong 5 kabir dito. Ayan. Tapos merong mga Rhode Island Red vintage line. Ayan. Mga vintage line na yan, mga ka-wonder, no? Ayan. 1, 2, 3, 4. Nasa 4 yung vintage line natin. Tapos dito meron ditong isang kabir, ay isang Brahma. Ayun. Ayun, no? Merong Brahma na isa. Alright. Ayan. Tapos ito yung mga second batch natin ng mga upgraded native, no? Ayan. Ito yung mga ayan sila, oh. Ito yung mga upgraded natin na native. So ayan sila. Ito yung second batch. Yung first batch natin, mga ka-wonder, yun nasabi ko nga kanina, naibenta na natin, no? Per kilo lang po yung bentahan ko doon. Nasa 200 per kilo. Ayan. So nasa 1 kilo mahigit na rin sila, kaya maganda na rin, ayos na ayos. Nasa 3 months old sila. Ayan. So imagine kapag ka pure native yun, naabot ng 5 buwan. Pero pag in-upgrade na natin, so 3 months lang, ayan, papakinabangan mo na. Nasa 1 kilo na mahigit. Pwede nang katayin. Alright, so itong mga to, nagugutom na. Papakainin ko muna sila, ano. Ayan. So, eto mga ka-wonder, no, yung pinapakain ko sa kanila is ayan, Integra, tapos may kasama yung ito, darak sa mais. Ayan, sinasamahan ko na ng darak sa mais para syempre kahit paano medyo makatipid. Tsaka ito naman mga to hindi naman mga pure heritage, so mga upgraded naman na native, no? Ayan, kaya ayos na ayos yan. Right. Kung minsan nagbibigay din ako ng wet feeding, no? Binabasa ko yan kapag depende sa panahon. Kapag malakas yung araw, pag kunwari mainit yung panahon, so nagwe-wet feeding ako para siyempre iwas dehydration, no? Ayan. Tapos pagka malamig naman ang panahon at umuulan-ulan, umaambon-ambon, so dry feeding yung binibigay ko sa kanila. Alright? Ayan. Isa nga pala, no, mga wonder, meron po akong ginawa dito na kulungan. Ito yung additional na ginawa kong kulungan ng mga alaga nating manok dito.
So ayan, nasa 4 na kwarto siya. Right? So maniwala kayo sa hindi, mga ka-wonder, ang nagastos ko lang dito is worth of 100 pesos. Yan, tama po, 100 pesos lang yung naggastos ko dyan. At yun ay yung mga pako, no? So ayan, kasi kung mapapansin nyo mga ka-wonder, tagpi-tagpi magkakaiba, diba? Ayan, ayan. So yung mga ginamit ko dyang materials, no, lalo na yung mga kahoy, kasi yung screen, so mga scrap materials lang po yan galing dito mismo sa bakuran natin. So ayan, inipon ko lang po, and then nakabuo ako ng isang kulungan. So dito yung dingding yan, ayan, trapal, tapos pero may screen yan, yan, may net siya paikot, tapos tinapalan ko ng trapal, no, para syempre safe sa hangin, kasi ito na yung parang pinaka brooder natin. Yan, alright. Then ito, ayan, kung mapapansin nyo yung sahig nya, kawayan din, no, dahil mabibigat nga itong kabir natin pagka yung screen kasi is, lumulubog. Kaya ito ang ginawa ko. Ayan, ayan, press ko pa sila. Alright, tapos yan. So ayan, total cost po ng lahat na nagastos ko yan is 100 lang. Yun nga po ay yung pako lamang. So nakagawa tayo ng kulungan ng manok na ganyan. Dito naman kasi marami tayong scrap materials, no. So meron pa nga tayo ditong kawayan, ayun, no. Pagka gusto pa nating magdagdag ng another na kulungan. Ayan. Alright.